inatake kayo at sobrang pagod kayo at pagkatapos ay pagod na pagod nga kayo, ay may tatawag pa, magpapakamatay, yung isa naman ay nasa ospital, pagkatapos yung isa ay ganito, mamaya sasabihin mo, ay ako, magre-rest na ako, ay di, calling ang labas yun, di ba? So that's why si Satan attacks your rest and joy before he attacks your calling. So in the last days, one of Satan's fiercest strategies is to attack the mind and emotion of believers. To attack the mind. Ano nga atakihin niya? Yung ating kaisipan, yung ating emosyon. He knows kasi alam niya, if he can disturb your thoughts, pagka itong ating kaisipan ay medyo nabalasa, ay, unang gano'n. Yung ating kaisipan ay naiba yung linya nito. Yung pananampalataya natin, madidiskarito. No? And if he can exhaust your emotion, he can make you withdraw from your calling. Pag na-exhaust niya yung ating emotion, he can make you destroy from your calling. At ang devil po, he cannot touch your soul if you belong to Christ. But he can. Pero kung tayo talaga matatag at lagi nandoon sa ating mga hindi cannot touch them, but he will do everything to torment your mind. Kaisipan natutorno, sabi niya, nakotorete ko, nakotorong ako. Di ba sabi natin, laging gano'n, no? Lumayas-layas ka na sa harapan ko, yung umak na pag-uwa mo, nagagaling ako, diyan na gano'n. Di ba? Minsan gano'n yung sinasabi po natin. Real life manifestations. Noong pong panahon ng COVID, napakaratay ng mga tao pinasahalos na sa bahay, hindi makalabas, limitadong lumalabas. Ang mga estudyante, mga CYN, mga YNs po, ay ang kaharap lang po nila ay television at pagkatapos ay cellphone at yung mga gadgets, hindi po ba? So, kalimitan na amin po naipag-pray ay yung sudden waves of anxiety for no apparent reason. Merong acute anxiety, sobrang pong yung kanya pong talagang pag-aalala. Sobrang pag-aalala. Naging acute na nga na nagkakasakit na iba na yung mga sinasabi. So, sudden waves of anxiety. Halos marami pong mga CYNs na gano'n. At meron pa po sa amin na pag ang weather ay makulimlim. Malapit ng mag-winter. Nararamdaman lang po nila yan. Nararamdaman po nila na, ganito yung anxiety syndrome na sinasabi. Na sabi nila, uy, ganito, nalulungkot ako. Lungkot na lungkot ako. Ganito, bakit? Wala, nararamdaman ko lang. And it is, minsan, itong mga sudden waves of anxiety for no apparent reason, maaaring biglang binisita ka. Parang ganun ang biglang mo. O ngayon, ba't ang lungkot mo? Ala, gusto kong malungkot. May problema ka? Hindi. Pero kaya lang, hindi maganda na dalungkot ka basa-basa na lang, bigla ka na lang nalungkot for no apparent reason. At minsan meron pang unexpected fatigue or discouragement, even after prayer. Unexpected fatigue. Bakit sobrang pagod ka? Diba? Random but recurring negative thoughts. Minsan random lang to, no? Pero meron mga negatibong mga kaisipan. Ano kaya pag iniwan ako nito? Di ba parang gano'n? Paano at gaano? Parang mga gano'n, maraming mga tanong. Or suicidal idea na pumapasok. Imagine nyo, nagkakaroon lang sila ng mga, mga nagme-menopause. Minsan, eto na yung nasa isip nila pag sobrang lungkot sila. Sinasabi nila, gusto ko nung matapos ng buhay na to. Bakit ganito to? Or mga kabataan, kaya even yung mga sawi sa pag-ibig, wasak ang puso, dahil may nag-cause nito, o kaya naman ay negosyo na medyo hindi nag-click, o kaya, eto pa isa pa. There were two instances po na hindi lang nakapasa sa entrance exam. Nag-commit na ng suicide. Kasi si kuya mo Alam niyo, mababa po yung level yung talagang pagbabata at saka yung level ng pagdating sa anxiety. Hindi po katulad ng mga tao sa Pilipinas, may bagyo na signal number 3, number 4, gumagawa pa ng bangka. Pagkatapos, 5 piso lang itatabi kita kasi mula dito hanggang doon. O di ba nagkaroon pa ng negosyo? Ang saya-saya pa nila. Mga namagigay pa sila sa ibang bansa kapag nagkaroon ng sila ng channel. Iba na yung kanilang pakiramdam sa buhay.
Kaya nga tayo ay talagang tinagurian tayo mga maliligayang mga tao. Kaya gisingin mo na yung katabi mo. Isa na lang, makatapos na. Okay. And then, feeling spiritually dry. Na-feel nyo mo ba ito, spiritually dry? Bakit ganun kahit anong gawin mo? Parang you feel spiritually dry. You feel spiritually dry. Baka naman kailangan lang talaga makipag-warfare ka, ipaglaban mo na hindi ka tuyot, na hindi ka upos, puspos ng kapangyarihan ng Santong Espiritu. Ang dapat nangyari sa bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. So pressure is amplified in the last days. Jesus warned in Luke 21:26 na eto, may pressure. Yung prophetic picture na nagpapakita ng mga tayo overwhelmed mentally and emotionally dahil sa chaos at saka sa fear in the world. Fear in the world. And in our time, the rise of social media at saka yung mga information overload. Information overload. Hindi ko na tuloy makalimutan. Sila basta sa kanyang reels. Yan. Tapos, may matatakot naman, netizens, etc. Iba-iba yung pumapasok. And fear-based news cycles. Alam niyo yung mga sa bagay, pagbalita kasi, pag hindi naman nakakatakot at hindi naman merong something na hindi naman batasahin, hindi papakinggan, hindi ba? So may fear-based cycles and global instability. Bukod pa sa mga personal, family, and financial crisis, ang dali kasi magkaroon ng credit card. You swipe it now, and then you pay the consequences later. You suffer the punishment later, di ba? Dahil mag-swipe, lalo na pag kinakitang sale, and 70% off, 10% of Ramadan. Parang nakakati na yung kamay mo, wala kang cash, pero may credit card ka, ay, swipe ka lang, swipe, ano? At pagkatapos na, andyan na si Judith. Kaya iiyak ka na naman ang ano ba naman to? Bakit ko ito binili? Hindi naman bagay, hindi naman ganito. Pero wala ka nang magawa dahil si Judith naghihintay sa'yo. Kailangan bayaran mo. So, lahat po ng emotional clutter and mental weariness which the enemy exploits to solve. Yung doubt, Yung diba? Judith ng nilaro ko. Pagkakalinlangan, hopelessness, Nawasa. kawalan ng pag-asa, isolation, parang nag-iisa ka sa mundo, spiritual paralysis. Ay, mahirap po ito. Paralisado ka, spiritual. Spiritual fatigue is often mistaken for personal failure, but sometimes you're just under siege. At dito po ay makikita natin, you have to take every thought captive. Kapag dumating po ito, 2 Corinthians 10:5, don't let thoughts run wild. Huwag natin i-run wild yung ating mga kaisipan. Take them captive to obey to Christ. Hayaan natin ito'y sumunod, itong mga kaisipan ito sa ating Panginoong Jesucristo. Renew your mind. Replace toxic thinking. Minsan toxic kasi yung mga kaisipan na ganito. Palitan natin. Let us replace toxic thinking with God's Word daily. Ito ang i-replace natin. Salita ng Diyos araw-araw. And guard your emotional gates. Meron po kasing gate yung ating emosyon. Ano po ito? Proverbs 4:23. Above all else, guard, 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 guard. Yeah? Nakahuli na yung mga natutulog. Guard your heart. Hindi ba? Guard your heart. So what you allow into your eyes, what you allow into your ears and heart influences your peace. Kamalikot. So, stay connected to each other, to the body of Christ. Because isolation makes you vulnerable. So rest, minsan din naman kailangan pahinga rin naman and replenish. Okay? So equip for war is understanding strong till the end. How are we going to be equipped for war? Madali lang po ito. Ephesians 6:14-17. Apat po itong makikita natin. The armor of God. Una, kailangan buo. Sabi mo sa katabi mo, full gospel. Hindi mo pwedeng isa lang o dalawa lang. Lahat ito. Belt of truth. Hold everything together with the truth of God's Word. The world changes, truth doesn't. So ano dapat? Hold everything together with the truth of God's Word. Second, breastplate of righteousness. Your holiness is your shield. Kailangan may kabanalan, may consecration. Do not fight the devil in dirty armor. Dapat malinis ang ating mga kalasag. Number 3, shield of faith. Every lie of the enemy is a fiery dart. Faith quenches them. And then number 4, sword of the Spirit. Your only offensive Para kayong dalawa lang Tandaan magkakaintindihan mo dyan, huwag lang ha?
do it. So the ark of God isn't for display. Mga kapatid, hindi po for display yan. Iba nasa eskaparate, hindi. It's for battle. Ginagamit po natin yan, full gospel, lahat po isusuot ng bawat isa. Amen po? Praise God. And then, the SNR principle. Ano yung Ano po yan? Submit to God. Resist the Picture devil. yun. Ano ang dapat natin gawin? Mabuhay tayong banal, magpakumbaba. Tayo ay let us submit to our God. Tayo po ay sumunod sa ating Panginoon. At tayo po ay, ano ang sabi dyan? Pasako sa Diyos. Labanan ng dyablo, siya'y lalayo sa'yo. Pasako, labanan. Pasakop muna, hindi labanan bago magpasakop. Pasakop, saka labanan. Pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo. And then develop a lifestyle of prayer and fasting. Watch and pray. Matthew 26 verse 41 says, fasting starves the flesh. Kapag nag-aayuno tayo, it starves the flesh. Yung laman natin, nagkakaroon ng starvation, nawawala ng gana, gumawa ng lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Prayer strengthens the spirit. Kung tayo'y nagiging mapanalanginin, nagiging matatag, hindi matitinag ang ating mga spirito. Build a spiritual accountability, making connection with the body of Christ. Stay in fellowship. Alam niyo mga sundalo, they fight together. Don't isolate yourself. Amen? So, kung natutulog ka, don't isolate yourself. Ecclesiastes 4:12, a cord of Kasi three alam talaga strands nila na is not nakakantukin ang easily tawag. broken. And then afterwards, Alam nila nagawa mo yan. na ang Saan lahat din ng sila sa ito. ganyan, The bago last sinabi, is pastor, hindi stay kaya in nila. position. When you've done all, stand. Ay, ikaw, wag lang na si mama. Huwag aalis, stand. Position yourself. You've got to position yourself. So Ephesians 6 and verse 13. So po, mga kapatid, sa oras po dito, we have to rise up. Rise up, warriors. Rise up, warriors. Why? Because when the enemy sees a believer in full armor, kneeling in prayers, he trembles. So this is not the time to be casual. This is the time to be consecrated. The last days are dark, but they are also filled with the greatest move of God. Naniniwala po kayo? The last days are dark, but they are also filled with the greatest move of God. Tandaan po natin, isa sa makasaysayang lugar na ibinigay ng Diyos sa JIL, ay ang prayer garden. We have our Arroyo High School quadrangle. We have our Praise Valley Campsite. But believe me, come 2027, the cornerstone of our JIL Church na nagkaroon ng unveiling of the scale model last Sunday will be in full manifestation. Amen! Palakpakan po natin ng Diyos. They are to be filled with the greatest move Manay galing of yung God. cameraman The greatest niya. move of God will cause all men and women or people from all walks of life that will be coming into that great church. Cameraman niya, Manay galing. Magkakaroon ng healing, magkakaroon ng kapahingahan, ng katagumpayan. Ang lugar na yun, ang cornerstone po natin. We believe that there will be an open heaven Pwede naman where kalabitin the dyan sa very presence tagiliran of dyan, God, talaga sa the likod mo eh. abundance of the presence of God, protection and even provision can be in full manifestation at ito po'y mararanasan ng mga tao. And it will take warriors para magkaroon ng greatest move of God. It will take warriors, not spectators. Hindi lang po taga-upo, kung hindi tayo, sabi nga ni Ate Dory, walang pabigat, lahat ay kabaligan. Amen po ba? Hallelujah! And we have to carry revival forward. Tandaan po natin, we are not on a playground. We are on a battlefield. We are not alone. We are not unarmed. Hindi po ito palaruan. Ito po isang larangan ng digmaan. Pero hindi tayo nag-iisa at hindi tayo walang armas. Opo, the warfare is real. Yes, the darkness is intense. But yes, our God is stronger. Our God is mighty and nothing is impossible to our God. Amen? This generation will never be defeated. If we wake up, gear up, rise up in the spirit. The war is not to be feared. It is to be fought
up with faith. Mga magulang at mga kapatid, ang henerasyon na meron tayo ay hindi matatalo kung tayo ay magigising. Tapos na po. Gising na po ba kayo? Kung tayo ay magigising, maghahanda, lalakad sa kapangyarihan ng Espiritu. Hindi dapat katakutan ang digmaan, ang pagkibaka. Dapat itong harapin ng may pananampalataya. And therefore, consecrate your life to Christ. Commit to walk daily in awareness. Gear up. Because the final hour is not the time to be neutral. Magsuot ng baluti, ang muling oras ay hindi panahon ng pagiging neutral. Mga magulang at mga kapatid, ang lugar na ito ay napakasaysayan. Maraming tao ang nagkaroon ng kaligtasan, ang buhay ay nabago, maraming deliverance, maraming naging resulta ng spiritual warfare sa lugar na ito. Sa oras po nito, bilang mga manggagawa, bilang mga pastor, o kaya ay bilang mga miyembro ng iglesia nito, I know and I believe you have something. You have something in you that we have to wage war. At dahil po rito, spiritual warfare, ang ating pong spiritual na pag-ibaka ay hindi po ito, sabi natin kanina, hindi po ito visible, it's invisible, it's intense. And so, invisible but intense. Alam po, meron kayong mga pinagdaraanan. Alam po, sa oras na ito, meron mga identity crisis, meron mga family problems, meron po tayong, meron po sa buhay natin o sa pamilya natin na meron po mga problema. And I believe, ang kailangan po, we have to wage war. Wage war, emotional and mental pressure. Maaaring meron kayong acute anxiety o kaya sa mga oras na ito yung mga kaisipan natin na iniistorbo ng kaaway. Yung ating mga emosyon na gustong paglaruan ng kaaway. Or maaari pong nadidistract tayo to lots of things in life. Ang araw na ito ay araw ng kalayaan. Kung nais mo, tumayo ka sa kinakukuhan mo, and we will be praying. This day we will wage war